Lahat tayo may kanya-kanya philosophy sa buhay. Mm. Pero para sa'yo, how do you create a good life? Huh. Welcome to the good life. Good life. How do I create? Actually, I have a good life. Hindi, ayun nga. Ano yung keys to a good life? Keys. Sorry po. Siguro ako kasi, sabi ko sa'yo, dahil hindi ako napipirme, I always think about baka last day ko na today. Pwedeng baka hindi ko na magawa to. Kaya siguro kapag, uy, labas tayo, alis tayo, sige game. Uy, gawin natin to, sige game. Uy, kain tayo sa ganito, sige game. Kasi baka mamaya, di ba, you'll never know eh. Totoo yun. I mean, Memento tapos mori. takot din ako talaga sa end of the world, basta. Pero minsan, again, you only live once. Naniniwala ako dun. So you only live once. And kung hindi mo siya gagawin now, kailan? Talagang ganun ako. Siguro sa pagkakilala ng family ko, friends ko, talagang sabihin lang, si Val, no, parang ang daming ginagawa. Parang di ba siya napapagod? Tingnan niyo, na vertigo tuloy ako. Ang dami ko, hindi ko mo napapansin na ang dami ko na palang iniisip na hindi ko napapansin na, and parang hindi ako namamblema sa dahil ang dami kong ginagawa or something. It's more of the fulfillment eh. So again, to have a good life is really just taking chances, taking risk, overcome those challenges, continue to learn, and continue to like explore. Ganun. Ako, basta. I think Actually, that's... sa view ko nga sa'yo, ikaw rin yung mga isang tao na talagang yung living life to the fullest nga. Yung talagang yung energy mo talaga is talagang lagi mong ginagamit. Correct. Alam mo, basta, siguro lagay ko na yan sa mga, kunwari, yung may cliff diving. Di ba may mga pinuntahan ako nung mag-cliff dive. Yung iba ayaw mag-cliff dive kasi nga takot na sila. Pero alam mo, tumatakbo sa isip ko, takot din ako nun, sa totoo lang. Pero iniisip ko, shocks, baka hindi ko na ito magawa. Sige, go na. Oo. Basta alam mo naman, safe. Pero again, yun yung tatakbo sa isip ko, sige, go na. Talo na ako. Go. Explore ko na to, ganyan. So, ganun lang. Tsaka, at the end of the day, it's for you eh. Mas sabi mo sa sarili mo, shocks, nagawa ko yun. And I'm still alive. Ganun din ako kahit sa sobrang matatakotin ako sa heights. Kunyari sa building, titingin ako, natatakot ako dyan. Pero pag cliff diving, basta alam ko namang medyo nabubuhay naman yung mga tumatalon. Kahit gaano ako katakot, gagawin ko rin. Correct. So yun nga, kasi yung value kasi yung takot, it's a very human condition. Kumbaga, it's a very normal human condition. Correct. Lahat ng tao pinagdadaanan yan. Pero yung importansya ng gawin mo ng takot? Well, do it scared. Kasi, feeling ko, dun mo, again, alam mo, feeling ko babalik dito tayo dun mo malalaman yung weakness and strengths mo. Diba? Pag alam mong takot ka, pero gagawin mo, ay, shock, strength ko pala yun. Nagawa ko yun. Pero kung takot ka talaga, hindi mo talaga siya kayang gawin, I think it's my weakness. And that's fine. Ganda. That's fine. That's fine. And it's okay to be scared. Do it scared, sabi nga nila. And again, at the end of the day, you're doing it for yourself. And you don't need any validation from anyone. So kung takot ka, who cares? Gets mo? Yes. Wala eh. Ganun talaga eh. Takot ako eh. Hindi ko na siya maalis. Pero, again, if you really want something, you do it scared. And it's part. Okay? Ganda. Just, let's go. Eto, Val. Last question ko na. Pero ito, bihira akong tanongin to. Kasi kilala mo naman ako, si Basti. Oh my God. Okay. Pero, si Val po, isa po sa mga faithful na taong kilala ko. Ano yung importansya ng faith kay God? Parang, taba ka dun, Baste. Alam mo, sobrang laki ng faith. Role ng family ko. Siguro lalo na yung mommy ko in terms of faith. Kasi talagang, alam mo, we always pray together. Totoo to, ha? Every night. Di pwedeng. Siguro may times naman nakakamiss kami. Pero she always makes sure na we pray. The rosary. And, alam mo, masasabi ko lang, si God gumagawa ng reasons lahat eh. I mean, siya to lahat eh. Kung nag-fail ka, feeling ko plano niya to eh. And just accept.
Alam mo, I mean, all hands to him. Parang bigay mo na lang kung ano, nandiyan na yun eh. Takot ka. Ginawa ka niyang takot eh. Baka may reason. Talagang everything happens for a reason, basta. And yung faith ko with God is okay pa rin na may kinakatakutan pa rin ako. 'Di ba? Of all people, si God lang yung kinakatakutan ko. Dahil siya naman yung nakakaalam kung ano yung ginagawa ko, ano yung tama sa mali, ganyan. And talagang, ewan ko, again, the end of the day, ito nga, buti na tanong mo yan kasi gusto ko sabihin sa'yo na when I pray, ang una ko sasabihin, Lord, thank you for all the blessings. Gratefulness na. Thank you for all the blessings. Kahit may pinagdadaanan ako, totoo yun, hindi ko sasabihin agad yung problema ko. I would say, Lord, thank you for all the blessings. Thank you, I'm alive. And again, thank you for all the blessings. Pero Lord, I ask your guidance for this, ganyan. I ask for your guidance for this. And talagang mahalaga siya. Baste. Ang masasabi ko sa'yo, mahalaga siya. And yung si God, yung center lahat ng ginagawa ko, ginagawa ng ibang tao, ginagawa ng family ko. Talagang maganda na meron siya dyan. And ayun, maganda na may kinakatakutan tayo, 'di ba? And talagang alam mo rin na kahit iwan ka ng kahit sino, or at least andyan siya. Kaya medyo, you don't give up on yourself. Please don't give up on yourself kapag nahihirapan ka na. Sa mga tao dyan na feeling nila parang, it's hopeless, wala na, sira na talaga eh. I think I have to, sabihin natin yung, I have to, di ba yung iba, they would end their life kasi pagod na sila. They don't know their purpose anymore. Lalo ngayon, marami-rami. Oh. Kaya, hold on to God. Meron siya dyan. Hindi man natin siya nakikita, pero paniwalaan mo na lang na meron siya. Ganun na lang din ako. I mean, I do things scared, pero I know that He will guide me. And kapag hindi para sa akin yung bagay na yun, bibigyan ako sign ni Lord. Ganun siya. Kaya I'm living a good life because of my faith as well. And I thank you. Ito, last na question. Bigla ako na naisip habang nagsasabi ka. Kasi nasabi ko nga pala sa'yo to na parang, kaya nung kinukumbinsi ko po, nung inaahente ko tong podcast kay Val. Nung inaahente ko tong podcast kay Val para may guess ko siya, sabi ko sa kanya, isipin mo, pagka 50s, 60s na tayo, tapos may anak na kayo, pwede mong may pag-glimpse sa kanila kung sino ba si Val nung 29 siya. Correct. So Val, kung sakaling mapapanood ng anak mo to, kunyari 17 or 20 years old na siya, 16, anong gusto mo sabihin sa kanya? The harder the battle, the sweeter the victory. Seryoso. Sino yung wallpaper niyan? Si Jam. Si Jam. Hello, Thank Jam. you, Jam. Thank you, Jam. Kung naalala niya pa na naging wallpaper niya yan. Pero yun yung sasabihin ko sa kanya.